dapat batas lang tayo, ihayag, ipakita, iparinig sa sambayan ng Pilipino ano ang nangyayari sa ating bansa. Pero salamat na lang at mayroon tayong social media na nagpaparating sa ating mga kababayan na kung ano ang nangyayari. Sa ibang bansa, limitado ang mga information na nakarating sa kanila ay ini-screen ng ating gobyerno dahil mga walang hiya inamunuan ng ating Pangulong Bangag. Ano po? So, nalawagan ako sa Mystery Media noong 21, nakita namin kayo, nag-interview kayo sa akin, pero ni anino ko hindi ko nakita ang mga pinaparating ko sa Pilipino. Nasaan yung mga mensahe na kunwari nag-i-interview kayo, nagtatanong, pero wala akong narinig sa social media, sa Mystery Media. So ibig sabihin, hindi kayo tunay na Pilipino, kayo ay tunay na demonyo. Ano po? Maging makatotoo lang tayo dahil hindi nalalaman ng ating mga kababayan. Sana sa mga nakikinig ngayon sa ating mga vloggers, paki-share and subscribe ninyo para kumalat ang ating information. Hindi tayo titigil na hindi natin matatapos ang gera. Hindi natin matatapos ang ating pinaglalaban na karapatan ng sambayan ng Pilipino na sana may matuwid na nanungkulan sa ating gobyerno. At tayo yun, gagampanan natin ang ating pinaglalaban kung ibigay sa atin ng Panginoon. Aasahan natin yun, mga kaibigan. So, yun lang siguro maaring masabi ko dahil siguro paulit-ulit na lang sa maraming speaker, ano man sinasabi, puro magnanakaw, puro demonyo. Ay, nakalimutan ko pala, yung September 21, EDSA 3 yun, EDSA 3 -3. Bakit nag-failure? Because na-counter tayo ng demonyo. Ano na-counter tayo ng demonyo? Yung lumusog sa Malacanang, yan ay bayad ng ating administration. Tingnan nyo kano kawalang hiya ang administration. Yung sumukot doon na mga kabataan, binayaran yun nang hindi nila alam na ginamit sila ng demonyo. Sino ang demonyo na tinutukoy ko? Ang administration. True, Makabayan Black. Ginamit nila yung mga kabataan, may nakalkulong. Patunay ito, patunay. Tingnan mo dyan sa City Hall. Sino ang lawyer nila? Ang lawyer nila, yung mga makakaliwa, mga lefty. So patunay yun na sila ang talagang nag-utos. Tapos narinig ko sila na nanawagan, kayo mga kapulisan, wala kayo sinusunod na batas, tarantado. Kayo hindi sumunod sa batas. Nagpagamit kayo sa pera. Tapos ngayon, ang kapulisan ang sinisisi nyo. Tao rin sila na nasasaktan. May puso't damdamin sila na marunong rin magalit dahil sinaktan nyo. Mga gago kayo, makakaliwa kayo. Tandaan nyo, mga kakaliwa, Risa Ontiveros, tandaan mo, yung mga kampon mo, aayusin natin yan. Tayo'y minsan nagtagpo nung ako'y tinawagan mo sa Bulacan na lahat ng inyong mga kapanalig ay tumakbo sa Kongreso at ako'y tinawagan mo. Sabi ko, bakit tumakbo sa iyo, Congressman? Baka may kasalanan sila. O walang kasalanan, bakit tumakbo sa iyo? So, sa lahat nakakampi ng demonyo, may araw rin kayo. Ngayon, balik tayo sa City Hall. Sinisisi nyo ang kapulisan. Sila ay nagaganap ng kanilang tungkulin. Nakita natin na mayroon silang binaril. May namatay sa kanila . Pero alam
demonyo, mayroon tinatawag tayong sacrifice. Ano yung sacrifice? Kasama nila, patayin nila. Tandaan nyo ha, already ko, kasama nila, papatayin nila, para mayroon silang sisihin. Tama ba? Ganon sila. Ang makakaliwa, ang gusto nila, pag rally, may gulo. Kasi para may sisihin. Walang rally na naging successful na tahimik. Gusto nila magulo para mayroong sisisihin. Ang kapulisan, ang lilitaw na mga masasama. Pero kayo, ang masasama, mga makakaliwa. Kung sino man kayo, yung mga abogado dyan na nagsasalita na ipinagtatanggol nila ang kabataan, isa ka na sa demonyo o demonya. Ha? Salita ka na salita dyan. May ginagamit ka pang batas sa batas. Pero kayo, gago kayo, hindi kayo sumunod-sunod sa batas. Ha? Politiko, yung ginawa sa Malacanang ay kagagawa ng administration yun. Para lang magkagulo, para ang tunay na mag-rally, hindi na makapasok. Katulad yung galing sa Liwasang Bonifacio. Hindi na sila makapasok kasi gulo na eh. Nadamay pa sila. Tapos tayo pa ang pinagpintangan. Mga tarantado kayo, ano? Yun ang purpose na nakaprogram sila. Mauna sila doon para yung tunay na lalaban sa ating laban corruption, hindi na makakapasok. So, ang galing nila, no? Ang galing nila manloko ng Pilipino, manatili lang sa posisyon, gagawin nila na paglaban-labanin ang kapwa sa Pilipino, manatili lang sa posisyon. Kaya lang, wala na sa posisyon si Pangulong Marcos. Alam nyo ba? Wala na. Wala na si Pangulong Marcos sa Malacanang. Ha? Si Romualdez, after one day, nasa ibang bansa na. Si Pangulong Marcos, wala na sa Malacanang. Ha? Wala na. Iskeleton na yung kan. Iskeleton na yung Malacanang. Ang nandun na lang yung mga gwardya, mga polis at sundalo ang natira na lang doon. Yung binabantayan nila, hinahanap nila kung nasaan. Hindi nila alam kung saan napunta. Ikaw, Professor, ano saan na sa palagay mo pumunta? Sa Hawaii, Ilocos. Hawaii, Ilocos? Ha? Baka Hawaii na naman yan. Baka Hawaii. Hindi na sila tatanggapin doon. Yung tatay niya, sabi ng Amerikano, Ma'am Lani, Ma'am Emeline, shout out. Tinakwil na sila doon. So sabi, bring me in Hawaii. Eh pagka hindi nila Amerikano, Hawaii, ayun, hindi nila sa Hawaii. Hindi na Hawaii, Ilocos Norte, napunta sa Hawaii. Ganon din ang mangyari kay Bangang, kay Marcos Jr. Ando na sila sa Hawaii, Ilocos. Nagpapaprotekta sila sa kanilang kababayan. Natakot na. Kasi baka kutay-kutayin sila ng mga taong bayan. Ha? So yun lang mga kaibigan. Nangyari September 21, sana napalitan ng administrasyon. Pero dahil walang hiya, ang administrasyon manatili lang ipag-aaway-away niya ang kapwa Pilipino.